Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, may reaction video tayo dito kay Road Trip. Regarding dito sa Grab, sa picky Grab drivers, wag na kayo mag-grab kung gusto nyo hayahay. Ayan ang sabi ni Senator Tulfo. At nirepaso ang mga Grab driver at itong may-ari ng Grab. At intro muna tayo guys, and other further ado. Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. At Senator Tulfo, Chairs of Committee of Public Services, question Grab on reports that driver cancellation na booking. Mahilig talaga mag-cancel ang mga ayan, lalo na sa PUT at mga estudyante. Ayaw magsakay. Alright, even after passenger already waited for a long time. Ayan, Grab says driver rating get affected and they investigate the incident. Alright, maraming ganyan guys at mahirap na mag-book ngayon dito sa mga Grab drivers or Grab motor riders. Alright? Awesome! Panoorin po natin guys and the further ado. If and when a passenger gets cancelled and a appropriate complaint or we were notified, the sanction there is on the first offense is a penalty of 5,000 pesos. The violation is refusal to convey. Dahil tinanggap mo yung pasahero and then ayaw mo siyang dalhin sa kanyang destination, if a complaint is filed, and we have cases of this, we sanction the driver with a 5,000 pesos penalty. Meron na po bang na-sanction? Meron na po kaming mga na-sanction. Bagamat Dapat man lang, dapat nabigyan ng parusa. Pag hindi sila tumanggap at iniwasan ng passenger. Ayan, may penalty 5,000. Tandaan nyo, sa mga sumasakay ng mga Grab. Ayan, sa mga Grab drivers. konti lang po dahil kukunting nagpapaabot sa LTFRB, we have to be informed first. Pag na-inform naman kami, may sanction po kaagad yun after a show cause. Okay, this is what I want you to do sa Grab. Maglagay kayo doon sa inyong app ng notice na kapag nag-cancel ang driver na mayroon palang regulation sa LTFRB na sila mamulta ng 5,000 to let the passengers know and then kung ano yung kanilang rights at the same time para mag-ingat din. Ayan, bigyan ng ultimatum ang Grab drivers na ayan hindi nagpapasakay at umiiwas. Sa mga driver na hindi sila basta-basta pawara-wara, cancel dito, cancel doon. At their convenience, puro at their convenience, hindi conveniente ng pasahero. Eh di wag na kayo mag-Grab kung ang gusto niya hayahay, kung gusto niya magpahanap-hanap lang ng pasahero na gusto niyo. Yes, Mr. Chair, we will emphasize this po in the app. Okay. Pag PWD and student, senior citizen na may discount, napakahirap mag-book. Alam niyo po yan. Kaya ang ginagawa ng ibang tao, dalawang cellphone nila. Kunyari, student. Meron siya sa kaliwang cellphone niya, bubook siya na student. Sa kabilang cellphone niya, bubook siya na siya student. More often than not, doon sa hindi student ang tumatanggap. Pag student, palagi decline, no available driver. Pag PWD, no available driver. Ba't pa tayo mayroong batas para magbigyan ng discount na pinairal ng LTFRB kung hindi yung sinusunod o sinasadya nyo hindi sunodin? Salamat po, Mr. Chair. No? Hindi po nakikita ito agad-agad ng driver kapag meron pong discount. No? No? Kasi yung gumagamit ng app, pag nag-register siya, sasabihin mo doon kung ikaw ay PWD at saka pag nag-accept. Di ba? Nakalagay naman doon kung ikaw ay PWD o student ka o senior citizen ka, ang estado mo. Pero Then siyempre, pag nakita na PWD to, tinatanggihan. Kaya kadalasan, mga PWD, hindi na nagsasabi na PWD sila kasi pag mag-PWD sila, mamuti ang mata sa kantay. Kaya sinasabi ko iba, dalawang cellphone ang gamit-gamit para kung sino magtanggap. Pag tinanggap na yung sa PWD na yung nag-book, salamat. Pag hindi, kadalasan doon sa hindi sa phone na hindi siya registered as PWD. Ba't ganun, sir? salamat po, Mr. Chair. No? Yung pag-register po as PWD student or yung as a senior citizen po, ito po ay para ma-facilitate ng mas mabilis yung pag-apply ng discounts. Kaya nga po kapag na-email po, napakita yung valid ID, automatic na po, hindi na po nila kailangan pindutin pa na ako ay
at sabihin na sila po ay Pero alam ng driver yun na yung nagpapabook sa kanila ay PWD. Alam ng driver yun, nagpabook sa kanila ay student. Yun niloloko mo ako eh. Pinaikot-ikot mo pa ako eh. Ngayon, ang tanong ko, sino nag-absorb ng 20% discount? Driver o Grab? Dapat Grab. Mr. Chair, may I be recognized? Yes, sir. Based on the existing policy, it should be the TNC, Dapat Grab talaga, di ba? May problema dyan. meaning to say it's Grab or any other existing TNC ang mag-absorb ng 20%. It should never be the driver. Okay, meron ba tayo driver dito ng Grab? Do we have one? Okay. Dapat talaga may 20% yung mga estudyante at mga disability at mga senior. Mr. Mopas, Chairman TNBS with the Philippines. Bakit Now- nga wala silang percentage? Sino nag-absorb ng 20% discount para sa student or sa senior citizen or 20% dapat sa student at disability. kayo, driver or yung Thank you, Mr. Chair. For the past how many years po, ang TNC po ang nag-shoulder po ng 20% para sa PWD, sa senior citizen at sa ating po mga student. Pero in-implement po ito pong taon na to, implement po ito, hindi ko alam po anong buwan po yun, ang nag-shoulder po ang mga drivers na po ngayon. ng Oh, PNS. kailan na po ito? Sometimes mga almost 6 months na po ata. Ito pong pagpasok ng 2020. Sino po pumirma doon sa memorandum na ang mag-shoulder Actually po, ay kayo instead sa... pinalabas po ito, sinabi po ito sa aming comms, Sino nagpalabas po? ang Grab po. Sa Grab po kami, ang unang nagpapam po sa amin dahil ang dominant po kasing TNC ngayon sa Grab. Pero nung umpisa pa po Mag-shoulder ang ito, nung pre-pandemic pa po hanggang pumasok po yung mga ibang TNC natin, ang Grab po ang dominant na Okay. ride-hailing po. Okay, so dati, sabi niyo for so many years, how many years na ang nag-shoulder ay yung Grab. Ngayon, TNC. Ngayon, kayo pinag-shoulder na sa kayo, mga driver. Doon sa 20% discount para sa PWD, senior citizen students. Tama? Did I hear it right? Yes, Your 6 Honor. months ago lang. Yes, Your Okay. Honor. Grab. Anong nangyari, sir? Salamat po, Mr. Chair. No? Mr. Chair, yung polisiya po ng pagbayad po nung itong mga pag-shoulder ng discounts ay ginawa pong polisiya ng Grab dahil po sa pandemya para po makatulong sa mga driver. Pandemya, 6 months ago lang. Opo, kaya nga po, in-extend po natin hanggat kaya. At ngayon po, alinsunod po kasi sa batas, ang tanong po sino nag-shoulder nung fees for the discounts. Alinsunod po sa batas, ang driver po. So kaya po hanggat kinaya po ng kumpanya, Alin sunod sa batas? Anong batas yun? Pakibanggit. sa PWD law po. Hold on, Sir Chair. Ano po namin? While he's looking at it, LTFRB, can you... Mr. Chair, may I be recognized? Ayan, We have an existing memorandum circular issued by the LTFRB and it's very explicit on it. Before we award them the franchise, nandun na po yun. The 20% discount shall be shouldered by the TNC regardless of whether it's Grab or any other TNC. Yan po ang batas na pinapatupad namin sa LTFRB. And they are bound by that law Dapat talaga may batas na 20% sa mga senior at mga estudyante, di ba? because before they are given the franchise, nandyan na yung conho, memorandum circular na O yun. so hindi sila sumunod doon sa franchise agreement. I think, So anong multas dapat dito? So yan, nakita mo na face to face. So, naglabag sila ng franchise agreement for the past 6 months. Mr. Chair, may I request then for a statement from the driver and we will give them a show cause and if the evidence warrant, we will issue them the appropriate suspension of their franchise. Patay kang bata ka. See, tigas ulo nyo eh. Okay, sige. So pag may mga drivers na mag-complain, iimbestigahan nyo at kapag napatunayan na talagang ganun nga ang patakaran, so pwede silang suspend yung kanilang franchise. Yes, Mr. Chair. In fact, in today's hearing, upon hearing what was stated dito po sa statement nung Ginoo po, if that can be reduced in writing, pwede na ho naming aksyonan kaagad and we will conduct the hearing by next week. Mr. Mopas, no, ang dami na rin kumandami. Kaya pala tinatanggi-tanggihan na ng mga driver kasi sabi ng mga drivers, kami ang mag-absorb nito. Diba? Samantalang kung ang mag-absorb ay Grab, tatanggapin ng mga driver yan. They'll be more than happy to accept it because they know na kailangan tayo mapagsilbihan yung mga PWD natin, mga senior citizens, mga estudyante lalo na. Pero ibawas, kita ko to. 30% na binabawas sa akin, another bawas na naman dahil nagsakay ako ng special passengers with special concerns. So, magtatanggi ka itong mga driver. Although hindi dapat, pero
nandun yung magkakaroon sila ng opportunity or idea na magtanggi sila. Kasi nga, in the past 6 months, nag-sway kayo away doon sa sa franchise agreement. O yan, masususpindi kayo ng Diyon. Matutuwa yung mga karibal nyo dito. Alright guys, ayan na pakinggan at napanood po natin dito sa ating reaction video dito sa ASD Digital. Alright, maraming salamat sa panonood at pagkinig dito kay Road Trip. And see us again sa ating the next one. Sa mga tumatanggi ng Grab, ayan, pwede na wala ang kanilang prangkisa at umaayaw sa mga estudyante, disability at mga senior at sa kanilang percentage na discount na 20%. Ayan, paki-report dito sa ating sa Grab drivers. Alright, report nyo yung Grab drivers guys ha. Alright, thank you so much sa inyong lahat and peace out. Thank you guys.